So yun mga ka-Dabarkads, mga kakwela, isang mabiyayang araw po at mabiyayang umaga, tanghali, gabi sa ating lahat. So ngayon, may dalawang topic tayo. Sa isang video, dalawang topic. Yung unang topic po natin ay ito, yung Itbulaga, yung ano dito? Anong sabi dito? Babalasahin na. Ano yun? Baraha? Babalasahin na ang mga host sa Itbulaga. So, bali parang magtatanggal na. Magtatanggal na po sila ng mga co-host or host dahil nga po daw, ito, bali-balita lang, dahil nga po daw ang Itbulaga ay namumulubi na. Naku po, paktay kayo dyan. Yan na sinasabi ko sa inyo. O ba't palakpak? Yan na sinasabi ko sa inyo. Dapat kasi noon pa lang, pinalitan nyo na lang ng title yan. Hindi sana umangat pa yan, diba? So wala tayong magagawa, matigas ulo nila eh. So yan, bago natin simulan to, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At so yan, dito muna tayo, no? So kung saan may ang halusos ay magtatanggal na ng mga co-hosts. So ito iniisip ko lang kasi syempre alam naman natin na grabe yung budget grabe mga talent ng mga yan. Si Paulo Contis nga bibili na ng Dream House eh. Paulo Contis nga bibili na ng Dream House, di ba? Sa tagal-tagal ng niyan. Sa tagal-tagal na artista niyan, ngayon pa lang nakabili simula nung pumasok sa Itbulaga. Partida hindi pa nagsusustento sa mga anak niya yan. Di ba? So, doon pa lang masasabi mo na ang laki talaga ng talent nila, no? So, siguro palagay natin talent yan ni Paulo mga 10, 20, 15 million, ganun ba? Si Isko Moreno siguro mga 20 million. Buboy Bilar mga 500k. 500k talaga. Hindi, mga million din yan. Yung magkakambal na Legazpi siguro mga million din yan. Talent ng mga yan. Ito si Betong pwede rin million din yan kasi kilala rin naman si Betong. Ito siguro yung mga tatanggalin dito siguro yan si Dasuri. Yan yung isa pa yung naging parang si Ming Mendoza daw. Tapos yung vlogger si Kimpoy, yan pwede yan. Kasi hindi naman masyado makakilala yan. Hindi naman akala nila kasi pang ano lang kasi sila diyan. Ito real talk tayo Alam nyo ginawa sa mga kung halimbawa magtatanggal sila. Ito, kung halimbawa lang naman na magtatanggal sila, yung mga nandyan, ng mga co-host na yan, ano lang yan display. Ginawa lang display yan ng halusos. Kasi alam naman din nila, bakit? Sino ka? Uno na vlog, uno na si Kimpoy. Diba? Vlogger lang si Kimpoy. Pero, hinugot nila. Pangsamantala. Ang samantala kapag pag nakahanap na sila ng iba pang artista na medyo mag-aangat sa show nila, 'di ba? Di tanggal ka na. Yung magkakambal na Legazpi, parang malabong matanggal yata yan. Si Buboy Bilar, hindi matatanggal si Buboy Bilar, siya na nagdadala ng show. Hindi matatanggal. Ayan ang kung walang pag walang issue sila sa tape Bulaga, o laglag ang ratings. Alam naman natin na kaya nga talagang napag-usapan ng Itbulaga dahil kay Buboy Bilar yun. Dahil doon sa scripted. Diba? At lalong-lalo na si Mayor nila. Diba? Si Isko Moreno, hindi rin matatanggal. Gagamitin niya pa yan sa susunod na politika. Ay, sorry. Si Paulo Contis, malabo din yan. Sayang ang pangdagdag ng Dream House sa pang-apat na asawa.
Ay, so ito po yung video. Panoorin natin para lubos natin maunawaan. Hosts ng Itbulaga, babalasahin. Ay, babalasahin. Totoo nga bang may tatanggalin na? Ba? At ano nga kaya ang rason at bakit nauwi ngayon sa pagbabalasa ng mga host? Ay, paktay. Mismong management ng Itbulaga. Ay, paktay na. Matatandaan na noong June 5, 2023, nagbalik sa ere ang Itbulaga Okay? kasama ang bagong set ng mga hosts na pinangunahan ni na Paulo Contis, Betong Sumaya, Buboy Villar, Cassie Legaspi, Mavi Legaspi at Alex Miro. Nadagdag din sina former Manila Mayor Isko Moreno, Kimpoy Feliciano at Glyza De Castro. Naging malaking sorpresa sa netizens noong sila ay pinakilala bilang mga bagong hosts. Ngunit ayon sa pep.ph, baka per schedule na lamang ang pasok ng ibang host at Naku hindi po. na araw-araw. Totoo bang Naging Raisa May din kayo. Kaya na ganyan yung kay Raisa May eh. 1 week. Oo, yung kay Raisa May, ganyan na ganyan. Isang ano lang. Si Karen na lang daw papasokin kasi maganda. Ay, hindi ko hate si Karen ha. Baka masamain yung sinasabi ko ha. O, sinabi ng, ayun kasi yung sabi-sabi nila, ano, na wag na nga daw, hindi pala sabi-sabi, talagang sinabi to ng TVJ sa interview na 1 week na nga lang, sa isang linggo, isang beses lang pinapaere or pinapapasok si Raisa May. Diba? O ngayon ginagawa na. Ginagawa na sa sa mga host ngayon. Naku po, binalasa na. Ginawa kayong baraha. Atep na yan, binalasa. Ba't ba naman, Alusos Brothers, huwag nyo naman balasahin. Oo nga naman sila. Huwag nyo naman. Grabe naman. Huwag naman kayo mambalasa. Grabe, no? O, okay, gets ko na. Gets ko na. Isa pang palakpakan. Hello, it's me. Alam ko na. Kapatugtog ko na yung hello eh. Biglang pumasok sa isip ko. Oo. Nung nakaraan, 'di ba? 'Di ba? Nananawagan ang mga vlogger, no? Mga vlogger ng fake bulaga sa mga business. Sa mga sponsor. Na sana sponsoran nyo ang Itbulaga. Di ba? Natatandaan nyo yun. Alam ko, napanood nyo na yun sa ibang mga ano. Ako rin, may ginawa rin nata akong video dun. Ewan ko, nakalimutan ko na. Di ba nananawagan sila na kaya nga itong si Buboy, si Buboy tuloy. Si Boy Kulong, ayan, pangalan. Wag na ho natin ni ere yung pangalan ng vlogger ng fake bulaga na Baklushi. No, wag na ho natin i-ere yung pangalan nun kasi masisikat lang sa atin yun. Ngayon, ang pangalan niya ay si Boy Kulong. O kaya, Dodong Kulong. Dodong Kulong. Pag si Chris Ulo ito, Dodong Kulog. Dodong Ulong. Ay, sorry. Dodong Lulong. Pwede rin na Dodong Lulong. Dodong Muta. O kaya si Noli. Noli no. Si Dudong, si Dudong Kulong. 'Di ba naglabas ng nag-post yun nung nakaraan si Dudong Kulong tsaka yung kamukha ni Harry Roque na vlogger ng fake bulaga. 'Di ba? Nung nakaraan nag-post sila na sana may mag-sponsor. Andito pa ata yung picture na yun eh. Oo, andito pa ata yung picture na yun. Ayun, papakita natin dyan sa screen. Andiyan pa ata yung picture na yun, na nananawagan sila na sana may mag-sponsor sa Itbulaga. First time ever na makakita ka ng noontime show na sila yung nagmamakaawa na sponsoran mo. Totoo yan.
Grabe na, no? Kulit nyo kasi. Hindi, porket mga vlogger lang kasi kami, hindi nyo kami pinaniwalaan eh. Eh kung nung una pa lang, pinaniwalaan nyo kami na i-isoli nyo na yan, titulong Itbulaga, gumawa kayo, mag-create kayo ng panibago nyong ng title. So, susuportahan pa kayo ng mga tao. Kaso, vlogger nga lang kami. Eh, ika nga ni nung iba dyan na mga vlogger, puro fake news. Fake news, ha? Kami pa talaga ang fake news, ha? No? Eh, ayan. Yan, deserve nyo na siguro yan. Ayun, siguro, alam nyo ito, yung magiging, nila, magiging title dyan sa oras na matalo na sila sa kaso. Yan, yung tahanang pinakamasaya. So, sobrang saya nga nung isang vlogger, makukulong na eh. Tapos na ang tape sa pampasweldo? Ngayon ay dito na ninyo malalaman ang posibleng rason kung bakit babalasahin ang hosts ng Itbulaga. Cost cutting? Lugi na eh. Kaya bawas muna ng tao para konti babayaran. Paubos na pondo? Wala nang pumapasok na sponsor. Paktay, lugi na negosyo. Sarado na. Magkakaroon ng balasahan ng mga host sa kapuso noon time show na Itbulaga sa mga darating na araw. Wala raw matatanggal. Pero baka i-schedule na raw ang ibang hosts dahil may ibang shows na silang tatanggapin. Naku. Naku, dahilan. May ibang biriin nyo. Hello. It's me. Dahilan may ibang show na silang tatanggapin. Bakit? Dati pa naman may mga show yan Ano yun? Pinapalabas nila dito na simula nang pumasok sila sa Itbulaga, nagkaroon sila ng napakaraming show. Ganun na ba yun? Parang hindi kami inform Parang di kami inform. Kasi simula nung pumasok sila dyan, may mga kanya-kanya na talagang show yan. Si Paulo Contis, si Buboy Villar, Betong. Diba? Eh, dahilan lang para hindi mapahiya Susag nga kami. Wag kami, iba na lang. Iba na lang. Wag kami, iba na lang. Ngari pa, para hindi mapahiya, mga kadaver goods. Yung mga, hindi talaga, totally, hindi talaga, ito. Hindi talaga magbabawas ng host. Gano'n lang, marami silang schedule. Marami kasi silang schedule, Kaya, yung paglabas nila, alternate na lang. Yung paglabas nila, siguro, si Buboy, total, pangit naman yun. Diba yan, sabi nila kay Raisa May? Si Buboy Villar, total pangit naman yun. Sa isang linggo, 3 beses na lang. Si Mayor Isko Moreno at si Boy Dreamhouse na si Paulo Contis. Straight yan. Straight. Gwapo. Pag gwapo, straight. Pag pangit, 3 weeks, 3 times in a week ka lang. Diba? Kunwari ko alam na namin yan Alam mo, hindi naman kami masaya. Hindi naman totaling masaya na, palubog na yung Itbulaga. Pero kailan? Kailan? Hindi. Tanggapin nyo na lang kasi. May paligoy-ligoy pa kayo na maraming tanggap na kasi yung mga artista. Kaya, no. Dati pa naman may mga iba ng yan. May mga ibang na yan. May mga ibang proyekto na yan or trabaho na yung mga yan bago pumasok yun. Huwag nyo nga kami. Huwag nyo nga kaming anuhin.
Parang pinapalabas nyo pa, no? Simula nung ay, nangihikaya. Nangihikayat, ay, the diversion, eto to. The diversional tactic. Oo, parang ang ganda nung taktika niya. Nangihikayat kayo ng mga artista na gusto dyan, baka si Joshua Garcia na nga. Para kasi sabi nila, uy, ganito gawin natin ha. Huwag natin sasabihin na ano, sasabihin ni boss, sasabihin ni ano, ni boss. Hoy, huwag niyo sasabihin na na lugi na tayo. Ang palabasin niyo, marami na kayong mga tanggap na trabaho kaya kailangan niyo ng mag-alternate bago para alternate yung makikita sa Itbulaga. Tapos sasagot na naman yung mga yung mga artista. Sige. Sige. Sige, boss. Alternate, Buboy. Ako si Buboy. Ako, pangit. Oh. Nangihikayat sila ng mga artista. Sabihin nila, uy, pasok kayo dito sa Itbulaga. Pag dito kayo, marami kayo opportunity sa labas. Maraming kayong magiging trabaho pag naging co-host or host kayo dito. Oh. Joshua Garcia, Joshua. Alden Richard, Alden. Tuloy natin. Ayon pa sa PEP ay hindi muna sinabi kung sino-sino ang mga host na ito, pero may gagawin ng TV series ang ilan sa kanila. Kaya hindi na sila pwede ng daily hosting sa naturang noontime show. Sina Paulo Contis at Isko Moreno talaga ang mga nakaposteng hosts, kaya kailangan sila mula Lunes hanggang Sabado. Kasali si Isko sa Black Rider na pinagbibidahan ni Ruru Madrid. Pero alam naman umano ng production na mag-host muna ito sa Itbulaga bago siya tumuloy sa taping. Ayon naman umano kay Paulo ay sobrang happy na siya sa daily na Itbulaga at taping sa Bubble Gang every Monday. Hindi pa raw niya alam kung ano ang mangyayari sa kanilang mga host. Pero sa ngayon ay hindi pa raw niya masasabi kung tatanggap pa siya ng drama series. Mas priority raw umano niya ngayon ang Itbulaga. Ayon pa sa PEP ay ang isa pa umanong nakalap nilang balita ay magkakaroon na ng season 2 ang Running Man Philippines. At ang dating kasali roon na sina Glyza De Castro, Buboy Villar at Kokoy De Santos na regular sa Itbulaga. Wala pa Ayun, pwede yun. Wala lang. Tuloy na natin. idea kung sino sa kanila ang kasali uli sa naturang reality show o baka silang tatlo pa rin. Uy, maganda tong show na to, ha? Oo, yung, anong tawag yan? The Running Show? The Running Show ba? Sorry. Maganda yung yung show na yan kaysa sa Itbulaga. Hindi, totoo. Pinapanood ko yan. Mas natutuwa pa nga ako sa ganap ni Buboy Villar dyan, eh. Oo. Mas nakakatuwa pa sila dyan kaysa sa Itbulaga. Mas nakakatuwa pa tong na to. Yung kila Raisa, Raisa De Castro ba? Oo, tsaka nila Buboy Villar, mas nakakatuwa pa yan kaysa sa Itbulaga, promise. Oo nga. Oo. Kung magkakaroon nga niyan, pwede nga naman na doon, pero hindi rin. Ang dami-daming proyekto ng mga artista dyan. Posibleng kaya magbabalasa. Di ba? Wala pa raw na finalize, pero malaki ang posibilidad na hindi na araw-araw ang hosting job ng karamihan sa co-hosts na sina Paulo at Yorme. Sa ngayon ay wala pang malinaw na pahayag ang tape tungkol sa issue na ito. Samantala, maraming netizens pa rin ang patuloy na nag-aabang sa revamped Itbulaga. Lalo na sa Gisa Gedli ni dating Mayor Isko Moreno at Buboy Villar. Nag-aabang na rin. Marami na sa inyo yun, 1K. sabi nung vlogger, samantalang marami nag-aabang sa revamp na Itbulaga.
Lalo na sa Gisa Gedli, ng dating mayor, self-proclaim na siya daw yung ginaya ni Jose Manalo, na marami daw nag-aabang sa kanila. Saan? 300? Magkaroon umano ng balasahan ng mga host sa Kapuso Noontime Show na Eat Bulaga sa Ito pa isang video. baka i-schedule na raw ang ibang hosts dahil may ibang shows na silang tatanggapin. Parehas lang to ah. Papasok din daw bilang co-host sa Eat Bulaga. Maghahalinhinan sila ng mga araw dahil tumanggap na ang iba sa kanila ng ibang projects. Hindi muna sinabi sa kung sino-sino ang mga host na ito, pero may gagawin ng TV series ang ilan sa kanila, kaya hindi na sila pwede ng daily hosting sa naturang noontime show. Sina Paulo Contis at Isko Moreno talaga ang nakaposting hosts kaya kailangan sila mula Ibig sabihin, pati pala si Buboy Villar hindi nakasama, ano? Ay, bagay, yung pinapirma lang naman ng ano doon, yung pinapirma lang naman ng tawag dito, ng TPINC, nakita natin, di ba, si Paulo Contis, tsaka long term, si Paulo Contis, tsaka si Isko Moreno, kasi sila talaga yung pinakakilala dyan, no? So, ibig sabihin, Bitong tuloy. Ibig sabihin, si Betong, si Buboy, si Dasuri na nga, hindi ko na nga nakikita dyan eh. Parang wala na si Dasuri, no? Siya yung dating jowa, parang inaasar-asar kay Sandro Marcos. Sino ba yun? Nakalimutan ko. Di ko naman kasi kilala yun eh. Yung kambal, yan. Yun yung mga parang mawawala. Bawas-bawas kasi malaki ng lugi. Ito iba naman eh. Ilang buwan-buwan may utang 57 million sa GMA. Talagang ano, kung ako talaga rin amo, magbabawas ako. Tapos yung mga host pa, hindi naman din kilala. Wala din. Paano ba naman? Ito, hindi naman sa pagano, pero magandang opportunity din sa mga nag-guest dyan. Hindi na nga kilala yung yung show nyo. Wala na nga halos nanonood. Sa bagay, no choice na kayo. Kasi napapansin ko, lahat na lang ng nag-guest sa generic Night Bulaga ay mga hindi kilala. Yung mga, alam nyo, yung bagay, pang bata. Sa mga millennial, siguro kilala, katulad ng mga rapper. Nung nakaraan, nandun yung pinsan ko na sino to? Si Curse One. Sa hindi nakakalala, pinsan ko yun eh. Nung nakaraan, nandun. Hindi ko pa nga nakakausap niya. Sa chat ko nga, magkano talent fee niya? Hindi, chat ko lang, tanong ko lang. Tol, magkano talent fee mo? Tapos sinabi sa 12K, tol. Kasamid tayo ah. Diba nung nakaraan naglabas ng na 57, ewan ko kung totoo yung balita na yun na 57 million ang utang ng tape buwan-buwan sa GMA, no? Tapos ito nga magsasarado na naman nga. Ewan ko, wala na sila dyan. Kung ako sa kanila, ibalik nila lahat sa TBJ, harangkada yung show nila. Promise. Kung gumawa sila ng original nila, yung sa kanila talaga, hindi yung puro na lang panggagaya sa TBJ yung ginagawa, no? Pati yung mga G sa Gedli na yan. Ibang-iba daw, random people, random help people. Di kayo na may random. Diba? Ang daming hindi talaga sila tatantanan ng mga Digit Dabarkad supporters dyan. Hindi sila tatantanan dyan kahit anong mangyari. Hanggat nakikita namin dyan na EB, kahit EB na lang yan na nandiyan sa likod nyo, sa Itbulaga pa rin yan. No? Sa Itbulaga pa rin yan. Sa TBJ pa rin yan. Pero kung ayaw na lang nilang gawin, no? Yung tahanang pinakamasaya. Di ba maganda yung tahanang pinakamasaya? TPM. Diba? TPM. Shortcut ng tahanang pinakamasaya. Ayun na lang gawin nilang pangalan ng kanilang noontime show. Soli na nila yan. Kaso kasi,
Yan, ewan ko. Pilit ng pilit. Ang laki na siguro ng ginagastos ng TPINC, no? Sa palagay nyo, magulaan lang tayo mga kadaberkads. Comment nyo dyan. Ako, siguro mga mga 500 million? Sama mo na dun yung talent fee ng mga artista, bayad sa mga abogado, sa mga yung mga palakad-palakad nila na yan. Siyempre, hindi naman tatagal ang kaso kung wala kang pera. At kaya tumatagal yan dahil sa pera eh. No, siyempre, maraming binabayaran, ganyan. Siguro laki na ng ginastos nila. Ano? Kasi mga talent fee dyan, di biro mga talent fee ng mga artista dyan. Lalo si Yorme, pinagpalit ang politiko kesa sa showbiz. Maraming mga artista talagang epic comeback. Pero yung nangyari kay Jose tuloy. Kay Mayor Isko Moreno, medyo palyadong comeback. Oo, totoo yan. Kasi dami-dami naman kasi. Sayang, ito totoo lang ha. Nangihinayang talaga ako kay kay Isko Moreno. Oo, totoo lang. Kung halimbawa sa ibang noontime show siya, ang dami na yung pwedeng papasukan na kapag gusto mong bumalik sa showbiz, diyan pa talaga sa Itbulaga. Bagay, gusto nila yan eh. Wala naman silang pakialam dyan kahit bumagsak yung ratings, at least may sahod sila. Oo, totoo yan. Anong pakialam nila sa ratings? May sahod naman sila. Diba? Isipin nyo mabuti yun. No? So yan mga Dabarkads, ano may ibibigay nyo na opinion dito sa video na napanood nyo ngayon? I-comment nyo lang po dyan. At bigyan natin ng masigabong palakpakan ang generic Nate Bulaga dahil magbabawas na po sila ng mga host. And sabay, Hello. It's me. pang-asar no? Isa pa. It's me. Wala lang, nangasar lang ako. Sino nga nangasar? Napikon ba kami? Napikon ba kami? Hindi mo pipikon na. Nangasar na. Nangasar yun si Dudong Kulong. Kantahan nga natin si Dudong Kulong. Dudong Kulong, Dudong Kulong, kamusta ka na? Ay, si Dudong Kulong. Yan mo, Dudong Kulong, pag magdodonate ako ng isang kalating sakong purong kape. Iano mo sa sa mga kakosa mo para hindi sila natuto. Uy, ganito. Si Pacman pala, halimbawa nasa Cavite ka, 'di ba? O halimbawa nasa Cavite ka, tapos makukulong ka diyan. Nandiyan yung tropa pets namin si Pacman tsaka si Rodel. Bastonero diyan sa kulungan ng kung saan ka man dadalhin, sa Muntinlupa kung gusto mo. Andun din, meron doon. Nandiyan sila, maraming tropa namin dyan. Nandiyan si Hapon. Nandiyan si Tutoy. No, Bastonero, tsaka Mayor Pangkalahatan, yan si Tutoy. Kung halimbawa doon ka mapunta. Pero kung mga dito ka lang, sa mga malapit na kulungan, kung dyan sa Cavite, yan sila Pacman. Sabi mo lang, tropa ko si Jay Guevara. Baka pwede pasalo. Huwag nyo akong hindi pwede sabihin. Yung daming boylet dun, girl. Dudong ko lang, yung balager ng generic Nate Bulaga, ang daming dun, daming boylet dun. Solve na solve ka dun. Ay, nako, tanggal lang bagabag mo dun, girl. Ay, nako, sabi ko sa'yo. Kapag ikaw nakapasok doon sa oras na pinakulong ka na ni Mayor Vico Soto at ni Tito Sotor, ni Bossing Vic Soto, solve na solve ka. Ang daming boylet doon, mga fresh pa. Ay, naku, mananawa ka ako. Ay, naku, ako sa'yo, girl, ikaw lang pumunta ng Pasig. Turn over mo na yung sarili mo. Sabihin nyo, binastos ko po si Vico Soto, ipakulong nyo na ako. Ay, saya mo mga Dabarkads, hanggang dito na lang tong
yung ating reaction video at ito muli Jay Guevara is independent reactor ng TVJ at sa mga viral issue dito sa social media ating palaging pinag-uusapan especially sa Tape INC versus TVJ na mapahanggang ngayon napakatigas ng mukha ng Tape INC ayaw pa rin nila ibalik ang titulong Itbulaga sa TVJ. So yun, ingat po kayo palagi and please wala muna tayong kasabihan ngayon kasi may malapit ng makulong.